Sa ibang balita, eksklusibong narating po ng GMA News kasama ang MILF Committee on this session of facilities ang kuta ng teroristang si Marwan sa Mama Sapano. Kapansin-pansing masukal, mapanganib at mahirap puntahan ang naturang lugar. Saksi si Rafi Tima. Mula sa himpapawid, kita ang mga sangasangang ilog na kailangang suungin para marating ang bahay ni Marwan. Tanging tulay na kahoy nga lang ang madadaanan. Ang bahay ni Marwan nasa isang lugar na sakop ng 4 na munisipalidad ng Maguindanao na itinuturing na killer terrain. Para mas mabilis tayo makarating dun sa sinasabing bahay ni Marwan, kailangan nating sumakay ng pump boat. Itong lugar kasing ito ay napapalibutan ng napakaraming ilog. Ilang taga-MILF at Committee on the Cessation of Hostilities ang nakasabay namin. Tila eskinita ang mga ilog, may malalim at mababaw ring parte, kaya ang propeller ng sinakyan naming bangka bumuluktot. Makalipas ang ilang minuto, narating namin ang huling bahay na kontrolado raw ng MILF. Tanaw mula roon ang bahay ni Marwan. Labas na raw sa sakop ng MILF ang lugar na yon. Nang matiyak na walang ibang armadong grupo sa lugar, dumiretso na kami sa bahay ni Marwan. Napaliligiran ito ng matatayog na tanim na mais. Di nga kami magkakitaan ng aming mga kasama. Dito raw dumaan yung mga PNP Special Action Force, makikita pa yung kanilang naging bakas patungo dito sa bahay ni Marwan. Na ilang metro na lamang yung layo mula rito. Ang mismong bahay ni Marwan napapalibutan ng mga halaman, kaya hindi agad makikita ang mga taong nasa looban. Ito na yung complex ng mga bahay ni Marwan. Ayon sa mga reports, dito na nagpwesto yung ibang mga staff. Habang iba naman ay pumasok na mismo dito sa kubo ni Marwan. Ito yung mismong lugar na makikita doon sa litrato ng PNP Special Action Force kung saan makikita itong katawan ni Marwan. Makikita pa dito yung dugo, bakas ng dugo nitong international terrorist. Habang dito naman nakakalat yung kanyang mga gamit. Pero karamihan ng mga gamit na nandito ng mga araw na yun ay wala na. Maliban na lamang itong plastic na makikita doon sa likurang bahagi ng katawan nitong si Marwan na meron pang mga butas. Makikita pa yung butas dito sa dingding ng bahay ni Marwan. Ang sinasabi, shrapnel ang may gawa ng butas na ito. Dahil iba yung kanyang shape, hindi siya bilog na bilog. So, posibleng pinatamaan pa ng M79 na grenade itong bahay ni Marwan bago siya pinasok at pinatay. Mula nang mapatay si Marwan, hindi na raw ito pinuntahan maging ng mga lokal na residente. Sa labas ng bahay, wala kaming makitang bakas ng mga sinasabing sumabog na booby trap na nakasugat sa ilang miyembro ng SAF Assault Team. Pero makikita pa ang ilang bakas ng bakbakan. May makikita kang maliit na crater dito sa lupa. Ang sinasabi, posibleng granada yung sumabog dito. Mga ilang metro lang mula dito sa kwarto mismo nitong si Marwan. Kaya makikita yung mga butas ng shrapnel dito sa kanyang dingding. Mga 50 metro mula dun sa bahay ni Marwan, meron pang isang bahay dito sa likod nitong sinasabing moske. Ito yung sinasabing bahay ni Ustad Bagindali na namatay noong 2008 at inabandona at sinasabing dito pumupunta si Basit Usman. At nung gabing mapabakbak itong si Marwan, siya ay nag-reinforce sa bahay ni Marwan ng mga ilang metro lamang yung layo. Wala pa kaming 20 minuto sa bahay ni Marwan. Kailangan namin umalis dahil may mga sightings na dito sa area. So kailangan namin umalis kagad. Pero sinasabi, dito tumawid yung mga PNP nung mag-withdraw na sila. Pero dyan din sa kabilang pampang sila napabakbak. Yung 84 sa Seaborn. Mula pagdating hanggang pag-alis namin, may naririnig kaming malakas na ugong ng eroplano. Sabi ng kasama naming taga-MILF, kaninang umaga pa may umiikot-ikot na puting eroplano sa lugar. Tila yun din daw ang nakita nila noong January 25. Mula rito sa Maguindanao, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.